Kasama pa rin natin ngayon si Dr. Jim Di Maguila, ENT doctor dito sa Manila Medical Center. Magpapa-check up tayo kay Dr. Jim. Dr. Jim Di Maguila, ito problema ng mga senior above 50 years old. Bakit may hilo-hilo na kami ngayon? No? May vertigo na, no? Oo. Well, dati walang vertigo, ngayon may... Yung parang pagtatayo ka, pagtitingin ka sa baba. Parang nalulula ho. Nalulula. O minsan, sa umaga, pagising mo, may sound na siya. Either, minsan parang may hangin, may ringing. Tenga ba yun? Utak ba yun? Sa ENT ba tayo? Sa neuron? Saan tayo pupunta? Well, actually, Doc, when you talk of hilo or dizziness, marami po talaga siyang causes. So, it could be because of the heart, no? Pwedeng high blood, pwedeng hypertension, pwedeng nagkulang ng blood pressure sa brain, so lightheadedness, pwedeng sign of or symptom ng, for example, may problem sa brain. Marami actually causes for vertigo or hilo. Pero kung halimbawa, pero yung vertigo, alam mo naman yung vertigo. Yung umiikot talaga. Opo. Umiikot. Linya mo na yun, di ba? Yes, Doc. Actually, Doc, yun yung tinatawag natin na benign positional paroxysmal vertigo or tinatawag ng BPPV. Explain mo para alam nila na sila sige yun. Dito sa BPPV kasi sa benign vertigo, ang nangyayari kasi nagkakaroon tayo ng mismatch doon sa ating senses, no? Ngayon nakaupo tayong dalawa, sinasabi ng mata natin that we are facing forward sa camera, nakaharap tayo sa camera, tapos yung katawan natin nakaupo. And then yung tenga kasi natin, may mga maliliit na canals doon, tawag natin semicircular canals. Okay, na may, yung para siyang tube, yung tatlo. Ang galing ng tapos, semicircular canal. Semicircular. Tapos meron siyang maliliit na bato, as in actual na bato, made out of calcium na lumulutang doon sa fluid na yun. So every time we turn our heads, gumagalaw yung bato na yun sa direction kung saan tayo nagta-turn. Nasi-stimulate na yung mga maliliit na buhok or balahibo dun sa loob ng semicircular canals, telling our brain yung position natin. So, halimbawa ho, ang galing ng Diyos natin, parang gumawa na sariling compass, di ba? Actually, Doc, para siyang compass. Yes ho. Ang tawag natin dyan sa, parang layman's terms is yung ating inbuilt image in-body stabilization. So, hindi tayo mahihilo. Sa cellphone, meron kang stabilizer. Yun talaga ho. That's the equivalent sa hearing sa semicircular. Kahit natin yung ulo, di ba? Steady pa rin tayo. Steady. Yes ho. So paano sa mga kapwa natin o ibang mga senior na nasisira na yung built-in? Ano ba nangyayari? Bakit nahihilo na? Maraming reasons, Doc. Pero sometimes, ang nangyayari kasi sa vertigo, halimbawa ho, I look to the left ho, lilingon ako sa kaliwa. Paglingon ko sa kaliwa, yung mata ko sinasabi niya sa brain niya na nakatingin ako sa kaliwa. Yung leeg ko sinasabi niya sa brain ko na nakatingin ako sa kaliwa. Tapos? But yung tenga, sinasabi niya sa brain ko, teka, nandito pa ako sa kanan, nahuhuli siya. Dahil yung mga, ano ba yun? Yung otoliths or yung maliit na bato, hindi nakaposisyon ho ng tama. So, ang nangyayari ho, nahihilo ho tayo, so talagang umiikot siya. Tapos, as soon as the otoliths na ilagay na ibalik na sa posisyon, magsa-stable na ulit yung image natin. Kaya yung sa BPPV, ang pinaka-hallmark nito is dapat fatigable siya. Ibig sabihin, nawawala lang kaagad. Kung yung nahilo kayo tapos nag-last more ilang araw bago mawala dapat yun? Dapat Doc, less than 3 minutes. Actually, more than 5 minutes na hilo, hindi na ho yung vertigo. There could be other problems already. Ang vertigo, dapat yung hilo lang sandali, after 3 minutes, mag-stabilize. Although, syempre, yung pakiramdam na parang nasusuka, na parang nalulula, that can persist ho. Kala ko yung vertigo, mga 1 day, 2 days. Ay, hindi ho. Hindi alam, manonood ka ng TV, di ba? Yes ho. That can persist ho, yung parang feeling na lula na nasa barko, or parang yung parang unsteadiness, that can persist ho. Pero yung yung umiikot talaga yung room, dapat it should not last more than a few minutes I think ho. possible mag-last more than 3 minutes eh. So, paano kung mas matagal yung hilo? Ano na yun? Baka may ibang problem ho, Doc. Like what? Pwedeng stroke ho, pwedeng high blood, pwedeng lightheadedness at hindi talagang hilo. Yung nagkulang sa sugar, so medyo kinulang sa kain, so medyo nag-lightheaded ng konti. Pag kulang tayo sa tulog, may hilo din eh.
Yes ho, pwede. Ano yun? Saan galing That's yun? stress-induced ho. Pwedeng it's because of lightheadedness din because of the utilization or gamit ng sugar ng katawan So, natin. more sugar and brain ang hilo. Yes ho. Ah, Actually, hindi siya true dami. hilo eh. Parang ang tawag natin dyan is lightheadedness. Hindi siya, or syncopal attack in medical terms. Or Parang lasing. parang lasing ho. Parang ganun ho. Okay. Ang dami na nagtatanong sa'yo, Dr. Jim. Hindi ako makabangon, nahihilo ako. Ano gamot sa vertigo? Ano gagawin ko dyan sa nalulula? I think it's a very common. Very common ho. Ano Very daw common. ang gagawin agad? Well, anong gamot at anong home remedy? Home remedy. Okay. Well, ang first thing na kailangan natin gawin actually is, halimbawa, you look to the left, no, lumingon ako sa left, or tumungo ako, and then bigla akong nahilo. Very common yung tungo. Tungo. Yes, ho. That's actually, Nung bata ako, tumutungo, baliwala. Pero ngayon, may tungo na, whoops. walang ikot na kaagad, Doc, Bakit? no? Ano problema sa tungo? What's wrong with that? Actually, most common talaga siya, Doc. Napapansin ko rin sa mga patients. And Most it's the same. common yung tungo, tungo ho. sa matanda, hiikot. Lalo na kung medyo mabilis. Medyo mabilis, Doc. Yes, ho. Nagugulo yung Actually, ano natin, yung compass sa yun utak. ang tinatawag na BPPV talaga, Doc. Kasi benign siya, ibig sabihin hindi siya, walang major problem. Oo. Paroxysmal siya, ibig sabihin pabugso-bugso. Positional, ibig sabihin dulot ng posisyon, pagtungo ninyo. At vertigo, of course, hilo. So, ang first thing na gagawin ninyo is huwag pumikit. That's number one. Pipikit. O, yan, huwag Kasi ang pipikit. tendency pag tungo, tas biglang nahilo, pipikit, no? Pipikit, tapos ibabalik ka agad yung katawan sa normal na Ano position. dapat? Dapat dilat lang, okay? Huwag Dilat. pumikit, kapit, okay? Hold, Kapit sa- or oo. hingi ng tulong para hindi kayo malaglag off the chair. Kapit, tapos dilat lang, tapos hinga ng malalim. Okay, breathe. Hayaan lang muna Relax. na yung ating internal compass, gagamitin ko yung term nyo, Doc, internal yung compass compass, natin sa loob yung ng tenga ay mag-stabilize. Once nag-stabilize 3 na minutes. yung ating compass, Oo. saka na dahan-dahan bumalik sa posisyon. Okay. Ngayon ho, Tapos, kung kaya nyo pang i-challenge yung position na yun, better. Ibig sabihin ng challenge is that nakabalik na kayo, nakahinga na may kayo. gagawin tayo. So Sige. after a few minutes na nawala na, Oo. ibalik ninyo dun sa posisyon kung saan kayo nahilo. Dahan-dahan. Okay? Dahan-dahan ho. Oh, Tapos, mahihilo na naman kayo. So huwag kayong pipikit. Just keep your eyes open. Hinga ng malalim. Tapos, aahon na naman. Babalik sa posisyon. Gawin nyo siya several times hanggat sa mawala yung hilo. So, sasabihin ng mga tao, Dok, ba't mo ako hinihilo? Nahilo na nga ako, hinihilo mo pa ako. Anong nangyayari dun sa Otoliths? sa internal compass? Bakit maganda inuulit-ulit? Para bumalik ho siya dun sa tamang posisyon. You want to stimulate it na bumalik siya sa tamang posisyon. Hindi ba yung style na yung higa at left and right? Actually, yun yung tinatawag natin na modified D-Hall-Pike. Dix-Hall-Pike yung spelling, Hindi pero siya Eplis. Eplis is ibang procedure Parang naman. ibang Eplis. Ibang procedure naman yung Eplis. So, actually, yun yung modified yung ginagawa natin na nakaupo, Sige, tapos pakita tungo. natin yung ginagawa. Pwede rin Okay. yun, di ba? O, sige. Yeah, Doc. Pwedeng naka 45 degrees 45 or degrees kung hindi dapat. 45 degrees, dapat sa higaan, nakahang yung Kunwari, head. nakahiga tayo. Opo, Oo. nakahang yung head, nakabitin, no, yung Okay. head. Tapos, unang-una, titingin tayo sa kanan. Hindi ba pwede tayo lang nakahiga, lilipat sa kanan? Kailangan medyo nakahang pa. Mas maganda ho nakahang. Kasi para ma-stimulate ho natin yung tinatawag natin na posterior semicircular canals, yung nasa So, kailangan likod may ho. nakahawak talaga sa'yo. Mas maganda ho. Pero kung halimbawa, Kung wala, di ba wala pwede naman, tayo pwedeng lang? nakahiga O, lang. tayo muna, left. Oho, tingin muna sa left. Left or right? Ayan, Or right. right to. Sorry, Right. right tayo. Tapos after natin tumingin sa right, kasunod yung katawan after a few seconds, no? Katawan. Right tayo. Tapos tatayo tayo. Diretso. Tayo, dire-diretso. Nakahiga tayo niyan, ha? O, Yes, sige, ho. So nakahiga, tingin sa Nakahiga. right. Okay. Tapos next, sunod yung katawan Shoulder. to the right, shoulder. Okay. Tapos tayo tayo straight. Straight muna. Oho. Upo. Upo. As in Okay. upo. Upo. Tapos Pag babalik, upo, higa na naman. higa na naman. Tapos this time, tingin sa kaliwa. Kaliwa. Okay, tapos kasabay yung katawan. Tapos upo. Upo na naman. Upo na naman. Anong purpose, Doc? Ba't mo kami hinihilo? Gusto natin actually i-reposition yung ating otoliths. Ibig sabihin,
Parang may alam akong laro niyan. Di ba may bola sa yes, loob? so, Yung tapos ginaganon-ganon ginaganon-ganon para bumalik siya sa tamang posisyon. Exactly yun yung principle ng ating D-hole pipe tsaka Eplees. So, pag nahilo, wag matakot, hiluhin lang yung sarili. Yes ho, pero make sure lang ho, ito lang ho ang advice ko ho, baka gagawin niyo na mag-isa, hilong-hilo na kayo, tapos gagawin niyo ulit, tapos baka malaglag kayo sa mga upuan niyo sa mga Saka ang problem ko sa hilo, huwag niyo siyang gagawin na mag-isa. Ang problem ko sa hilo, ito, from experience, yung panic attack afterwards, yung yes. nervyos. Yes ho, yes ho. Isipin mo, na-stroke na ako, mamatay na ako. So, pag Yes, nahaluan ka na ng anxiety attack, Talagang wala Doc, na. talagang mahirap Hilo siya na, ho. anxiety pa. Oo. Actually, yun ang pinaka-common problem Na sa problem. vertigo. Yes ho. Yung anxiety. Yung anxiety. Oo. So, bukod doon, sabi mo rin, habang nagpapahinga, alam ko, ang payot, manood lang ng TV. Tingin lang mo sa isang spot. Siguro, sa isang just spot. anchor. Ang tawag natin dyan sa mga libro is anchoring. You anchor yourself to parang sa isang spot, no? Tingin lang sa isang spot, kapit lang. And then, focus on that spot. And then, keep your eyes open. Dilat lang. Hinga malalim. Okay? Tapos, fix lang hanggat sa mawala yung hilo. Ayan, sabi ni Lai David, pag sinusumpong daw siya ng vertigo, gusto niya nakapikit. Mali. Huwag ho. Wag. So, kailangan natin Kung kayang- yung mata kung kayang for balance. yes ho. Dapat yung marami kang kinakapitan, kamay at Yes, puwet ho. nakaupo for balance. Diba? Yes, Yan ang ho. pang-balance natin. Mata, physical, pati yung tenga. Yung tenga. At lalo na sa mga nakamotor or yung mga nagmamaneho, kapag nahilo, pull over. Ibig sabihin talagang stop Paano kung may driving. suka? Okay na yan? Kapag may suka kasi, that's a normal reaction naman ho sa vertigo or sa hilo, no? Pero kung halimbawa, nagsusuka buong araw na ho, past an hour, Ganon. buong araw na ho, magpa-check na ho kayo, baka mataas ang blood pressure. So, pacheck din ng Ibang BP. problem na ho yun. Yes ho. Tapos, ano naman yung gamot na iinumin? Di ba? Usually, nagbibigay tayo ng mga CERT, Yes, beta-histine. ho, beta-histine. Oh, Actually, or yung Stugeron. Yes, How do you, ano bang tamang approach sa pag-inom ng gamot? Actually, wala gusto namang- natin makalibre kay Ian. Sige, paano actually gagawin? wala naman hong tamang process, approach. Most ng mga pasyente nakikita ko after the ER, binibigyan na sila ng Sinarazine, no? Ano Sinarazine is Stugeron. Stugeron. Stugeron ho. Anong dose? Usually nasa mga 25, minsan 75 milligrams, Once a day, twice a day? mga once a day. Pero For usually how long? as needed lang ho with a vertigo. Sinarazine, 75 milligrams 75 milligrams once a day. For a week. Mga a week. Pero ako ho, personally ho, Pang tenga ba siya o pang utak siya? actually panghilo ho. pang dizziness. But personally ho, mas gusto ko yung response nung beta-histine than so Sinarazine. either or, pwede siya Either or. Stugeron. Alam ko, pang matanda yun eh. Pwede naman sa mga babata. Pwede no? rin. Tapos, pwede rin yung CERT na pambata or pang matanda. Pangmatanda, opo. That's ano nga? Meclizine? Beta-histine. Beta-histine. Beta-histine ho. Beta-histine. Ilang milligram gusto mo ng CERT? 8 milligram, 16 o 24. 24? Usually sa ENTs Lakas ho. mo mag-24, oh. 24 Oho, milligram. 24 kami ho. Sa Twice a sa day? ENT, sa mga ENT ho, it's usually 24 milligrams twice a day ho. Ako, 8 milligrams na ako. Paano yung tao katulad ko nakabaon na ako ng CERT dyan sa bag? Ano yun? May nervous na. Kasi pag nahilo ka, inumin mo na agad eh. Pwede naman ho. Although Is it really effective itong tableta? Or sa mga na-attend ko ho na na mga seminars, ang sabi nila, yung pag-take ng beta-histine usually the longer the better. How long do you usually take CERT? 2 weeks to 1 month. Usually daw ho, according to, ito kung tama yung natatandaan ko ha, according to the studies and the seminars na attend ko, usually take 1 month before mag-e-effect talaga yung full effect yung beta-histine. Then stop na. So, pwede mag-stop after a month or we can continue for 2 months to as long as may hilo ho. Meron pa ba ibang home remedy? Pagkain? Bawas asin? Yes ho. Bawas I taba, think bawas the asin. best thing would be to avoid salt, Okay. avoid coffee, Coffee daw. avoid alcohol or anything that would cause dehydration ho. Ayaw mo Yung mag-dry. ayaw nyo ma-dry ho. Dapat maganda Sabi ko yung sa inyo, hydration. tubig lang eh, gagaling kayo sa hilo niyo. Bago na to, may dagdag na tayo. So, Yeah. lahat sila naka-CERT.
Ay, yung mga antihistamine, yung mga Bilastine, may connection ba siya sa hilo? Kasi sa experience ko, yung Yes, Doc. parang allergy muna, sipon-sipon, tapos mag-iingay-ingay na yung tenga Yung ko, tenga, tapos may okay. hilo na ako. Yung naman ganun, Doc, ay may isang tinitingnan sila na paano nangyayari yun. It's because kapag nasensitize yung ilong natin ng allergens, ang pag nangyayari nag-allergy, kasi nagkakaroon ng middle ear effusion. nagtutubig yung tenga. Yes ho. Yung Pag tulad nung nagtubig, na-explain ko that can kanina, cause the vertigo. kapag may pressure kasi sa loob ng middle ear natin, minsan naapektuhan yung ating semicircular canals, which is nasa loob ng inner ear. So, pwede siyang mag-cause ng hilo. Okay. It's the same principle ho nung halimbawa, minsan pag nagsa-suction tayo dito sa clinic or if you experience it ho, nakapunta kayo sa mga ENT doctors tapos nag-flushing sa inyo, biglang umikot yung biglang nahilo, no? It's because yung cold water na pinasok sa tenga, nag-cause siya ng effect dun mismo sa organ for balance natin or semicircular canals. Okay. Last Yes, na so- lang sa hilo, binigyan na natin yung gamot ha, binigyan ko na yung first aid, panoorin nyo. Ano naman yung vestibular rehab? Yung ganyan-ganyan, vestibular rehab. Okay. Para masanay sa hilo. Yes ho. Ayun yung mga iba sa mga O yung ibang neuro, ang turo nila, Doc, ganyan-ganyan mo daw yung ulo mo. yung ulo. Ano Yes ho. yun? Basically ho, Is that okay? yes What's ho. that? It's the same principle ho as our D-hole pike at saka yung Epley natin. Basically gusto mas natin okay sanayin yung hiluhin ang sarili? Yes ho, para yung ating mga otolith bumalik sa posisyon ho. Or parang dinidesensitize mo siya? Exactly, Doc. Sinasabi Parang ganun mo, ha. Pag Parang ganun ho. naglalakad ka, medyo tingin konti. Yes, diba? ho. Lakad, tingin. Tingin konti, yes ho. Tapos, yung hinihilo mo sarili mo pa konti-konti. Yes ho, parang ganun ho siya. Oo. Parang yung sinasabi ko kanina, Doc, na you have to challenge yourself. Pag Oo, halimbawa, tumungo kayo, biglang nahilo, kung hindi naman dangerous, may nag-aalalay naman, gawin niyo siya ulit. Ako, Para at least papansin tumigil ko, siya. pag higa ako sa left, yan, papatak ako dito, o higa ka sa right, tapos may hilo konti. So, mas madalas kong gagawin. Yes, Basta Doc. do it slowly. Do it slowly lang ho. Tsaka may alala. Okay. Kasi baka bigla kayong malaglag at mas malaking problem mo siya. So, kompleto Yes, na yung tips natin tungkol sa hilo, first aid at iba pa. Salamat kay Dr. Jim. Thank you ho.